Hello, magandang araw sa lahat. Good day po. Welcome sa ating episode ngayong araw. I'm Lyndon Gatulong. Pag-usapan natin ngayong araw mga kababayan, itong batas na nais pong isusulong ni Senador Jinggoy Estrada, itong batas na magpapataw po ng parusa para po sa mga employer na hindi po sumusunod sa alituntunin at regulasyon po ng pasahod para sa mga manggagawa. Yan, maganda ito mga kababayan nating pag-usapan dahil napakarami po ngayong panahon ang hindi pa po sumusunod dyan sa mga alituntunin at regulasyon ng pasahod po para sa ating mga manggagawa. Mas maganda nga po pagka meron talagang batas na magbibigay ng ngipin para po talagang susunod ito sila. Ano po? Ngayon, dito sa ating nakuhang impormasyon mga kaibigan, itong batas na nais po isulong ni Senator Estrada ay magpataw ng 25,000 at kaparusahan 1 hanggat sa 2 taon. Ano po? Sa sino mang ayaw mag-comply nitong government mandated na 50 peso daily salary increase para po doon sa mga minimum wage earners in Metro Manila. Of course, kasama na rin mga kababayan yung ibang mga lugar po sa bansa na hindi po sumusunod. Ayon dito mga kababayan sa ating impormasyon na nakuha, nagpalabas po ng babala, warning, ang senador nitong isusulong niya na batas na magbigay po ng tinatawag na stiffer penalty or penalties doon sa mga employers na lalabag po sa prescribed wage increase or increases and adjustments. Maganda ito mga kaibigan. Para ito sa ating mga kababayan na para bang naiwanan ng batas na. Maganda ito. Ang sabi ng senador, our workers deserve not just a decent wage, but the assurance that it will be implemented and protected. Ayun po. Yung ating daw mga manggagawa ay hindi lamang nangangailangan ng nasabing disinting sahuran o sahod po. Ngunit nangangailangan din sila na ang batas ay masusunod with an assurance na that it will be implemented and sila po ay protected. Sa ating nakuhang impormasyon mga kaibigan, itong senador ay stance labor advocate ito at sinight po niya dito yung mga penal provisions sa wage order number NCR 26 na sinasabi mga kababayan, which grants 50 pesos increase in the daily minimum wage in the National Capital Region. Aba, pwede bang papalawakin ito, Mr. Senator? Alam niyo, nagustuhan ko ito yung mga ganitong mga concern. Maaari po bang wag lang maka-concentrate dito sa NCR? Pwede bang palawakin at ito'y maipatupad po sa buong bansa? Wag naman yung selective. Okay? Kasi ang pangangailangan ng mga manggagawa po natin dito sa NCR, ano po? Ganon din ang mga pangangailangan naman ng mga nasa sa probinsya. Pareho lang ang pangangailangan ng mga kababayan natin na nandoon sa probinsya. Kaya nga po, hiling ko dito, Senator Jinggoy, kapag ka ito ay push mo na, ano po, bago mo siguro bago ito i-submit. Kasi lahat ito ay mga plano pa lamang dinadrap pa nila. Siguro pwede pa sigurong baguhin konti, ano po. This is applicable anywhere in the Philippines.
Ano po, wag naman magko-concentrate lamang dito sa NCR. Kasi hindi lang ang tao, taga NCR ang nangangailangan ng dagdag sahod. Sa probinsya mas marami. Dito sa NCR, while totoo na maraming tao, maraming nagtrabaho dito, pero ang probinsya ganun din eh. Kahit na yung nandito sa Mindanao, ang tawag na dito probinsya na eh. Sa Visayas, probinsya na. Pero tingnan niyo, pag punta ka ng Cebu, overcrowded na. Pumunta ka ng Mindanao, Davao, overcrowded na. Dandahan ng mga kababayan kung ano ang economic atmosphere dito sa NCR. Ganun din ang atmosphere na. Economic atmosphere, mga kababayan, sa Visayas, Cebu, yung mga urban cities sa mga kababayan. Ang Cebu, parang gano'n na, hindi na natutulog ang tao. Pumunta ka ng Davao sa Mindanao, Davao City po. Ganun din, hindi na halos natutulog ang tao. Kung anong kalakaran ng mga namumuhay po dito sa NCR, ganun din ang pamumuhay na ng mga tao dito sa sinasabi kong mga bayan, dito sa mga lungsod na ito, mga kababayan. Kaya po kailangan siguro, Mr. Senator, I like the intention you have, but I would like to suggest na palawakan naman. Huwag i-concentrate sa NCR. Mas mainam kung ito'y magko-cover sa buong bansa. Lagyan mo lang ng, halimbawa lagyan mo na lang ng yung sa mga agricultural. Kasi sa probinsya, may marami na mga agricultural. Like sa Visayas, may mga provinces outside of Cebu. Alright? Outside of Cebu City. Meron niyang probinsya sila. Pumunta ka ng Mindanao, sa Davao Region. Nandyan sa sentro ng Davao Region ang Davao City. Sa mga paligid po, yung mga provinces nito. Meron silang mga agricultural workers, mga kaibigan. Davao City, yung pinakasentro po, pwede nang gawin kung ano ang plano para dito, mga kababayan, sa NCR. Pwedeng gawin yan sa Davao City. Okay? Pero yung mga probinsya, lagyan mo naman. Kahit na dito sa NCR. Huwag mong sabihin na yung mga provinces natin dito, outside of NCR, hindi sila nangangailangan ng mga medyo sahod naman kung yun ang binigay para sa kanila, mga kaibigan ng gobyerno, dapat ganun din ang pwede nilang tanggapin. I mean, di ba? I like your proposal, Mr. Senator, but I like more so much if you could have it expanded throughout the country or throughout the Philippines. Mas maganda yun. Alright. Pagpatuloy natin, mga kaibigan, ito. Now, ang sabi dito, under the said wage order, which was approved last June 24 by the NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board, the minimum wage will be 695. Imagine mo yan, doon sa kanila, sa NCR. For the non-agricultural sector and 658 for the agricultural sector. Service and retail establishment employing 15 or fewer workers and manufacturing establishments regularly employing less than 10 workers. Meron na yan dito sa mga sa Visayas sa Mindanao. Meron na yan. Sabi nitong balita na kuha natin, mga kaibigan, taon-taon naman halos ay may ipinatpatupad ang ating RTWPB na pagtaas sa arawang sahod ng ating mga manggagawa. Pero hindi sapat na i-aanunsyo lang
ang dagdag sahod. Dapat may ngipin ang ating batas para matiyak. Tama po. Dapat may ngipin talaga. Because when you make a law na kailangan susundin nila and you have no penalties, kaakibat doon for not complying, wala yun. It's a scrap piece of paper yun. Ano ngayon kung hindi ko susundin? Wala namang penalties. Hindi po ba? Kaya kailangan may kaakibat talagang penalties sa mga ganyang unless for guidance sa purposes only, hindi na kailangan yun ng mga penalties. Pero yung mga ganito, kailangan talaga mga kaibigan, may penalties yan eh. May mga kaakibat talaga na penalties kasi Pilipino pa. Ano po, kung pwede pa lang, lahat ay hindi susunod. I'm sorry ha. Yan naman talaga ang totoo eh. Kung maaaring iwasan. Kung pwede pa lang, hindi susundin yan. But in fairness, in Spanish, sinabing, fuera de los buenos. Now, ay sabi niya, dapat may ngipin ang ating batas para matiyak na susundin ito ng lahat ng employer. Tama po. Dapat talaga. Malaki man siya o maliit na kumpanya, kailangang susunod. Susundin nila ito, maliit o malaki. Yung malaki, meron namang yung mga maliliit, pag hindi nila kaya, meron naman silang mga ginagawa diyan eh. Kuminsan, gumagawa sila through ng kanilang abogado, yung corporate lawyer nila, o kung ano bang retainer na abogado nila, gagawa yan sila ng manifestation doon sa RTWPB, hihingi po sila ng exemption. Bahala na sila. Kasi nga, hindi kaya siguro ng income nila o kung ano. Basta, ang importante mga kababayan, na lahat ay pantay. Ano po? Lahat ay pantay. Okay. Maganda ito. Alam niyo, I like sa mga ganitong mga ginagawa, iniisip ng ating mga mambabatas. Kailangan lang din natin, mga kaibigan, na sometimes titingnan natin yung mga plano nila. And magsasuggest po tayo. As in our case ngayon, para sa akin, kung halimbawa, makikita itong ating episode ng mga tagapagsunod o nino man ng mga tauhan ni Senator Jinggoy o kaya siya mismo, para mag-isip siya na, kailangan siguro talaga nating isasama ang ganito. Or magkaroon ng additional pa, yung mas malawak at malalim na pag-aaral, para maisama na ang lahat. Kasi dapat walang ma-leave behind, walang maiwanan po. Pareho nangangailangan eh. Pareho nangangailangan. Hindi porket taga-NCR ka, nangangailangan ka ng mas mataas na sahod. What is the difference yung buhay doon? Yung bilihin, mas mura pa nga sa NCR kung tutuusin eh. Alam niyo, yung sa probinsya, mas mahirap ang mga bilihin sa probinsya, lalong-lalo na yung mga ganitong damit natin at kung ano pa, mga kababayan. Dito sa NCR, sa mga pagkain lamang po. Pero almost, kumbaga, it's offsetting ang effect dyan eh. Dito sa Metro Manila, sa NCR, mura nga ang mga gamit, mga susukutin mo. May konting diferensya. Mahal ang pagkain. Sa probinsya, ganun din. Mahal ang mga kagamitan, mahal ang mga damit. Mas mahal pa, doble pa sa probinsya. Alam niyo yun? Sa probinsya, mga kababayan, ngayong panahon mas mahal na ang mga natin Mahal na ang mga bilihin lahat. Yung kilo-kilo natin dito na sa Metro Manila, sa NCR, yung
4 kilo na mga bilihing pagkain mga kababayan. Alam niyo yun? Ganun sa probinsya, ganun din eh. For your comments, just write down below. And huwag kalimutan mag-share, mag-like. And also, don't forget to subscribe to my channel, Broadcasters Viewpoint. At i-click din ang notification bell para lagi po tayong updated.